Good afternoon. Magandang hapon po sa lahat. This afternoon po, we are very privileged to have Attorney Vic Rodriguez, who's running also for Senator come this midterm election. With us this afternoon are the managers, anchor person of the known radio stations in the province of Bukidnon. But before anything else, siguro mainam na pakinggan natin si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang opening statement kung meron man siyang ipalawak na mga items of what he has discussed in the rally a while ago. Pakinggan natin si Atty. Vic Rodriguez. Thank you, Doktor. At magandang hapon sa inyong lahat, mga mamamahayag dito sa Bukidnon. At maraming salamat sa inyong pag-imbita, pagsalubong at mainit na pagtanggap. Ako nga ay naririto bilang nakibahagi doon sa ating ginawang interfaith prayer and peace rally at tangan ko ang mensahe ng hakbang na maisog na humuhingi ng transparency, accountability, peace and security sa pamahalaan. Alam naman natin na napakarami ng nagiging problema ng gobyerno at ang numero uno ay ang korupsyon. Higit na lumalala ang korupsyon at kayong mga mamamahayag, I know for sure you are very well aware of what is really happening in the country, especially yung usapin tungkol sa unconstitutional, invalid, immoral, and unethical 2025 budget. At yan nga ang dahilan kung bakit ko tinugunan ang hamon ng hakbang na maisog na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon bilang tinig ninyo sa Senado. Lalabanan ko ang korupsyon at lalabanan natin yan unang-una sa pag-amyenda sa tinatawag nating plunder law o yung batas laban sa pandarambong. And I intend to fight corruption by amending the provision of the plunder law. Ibababa natin yung threshold from 50 million now down to 1 million. Sapagkat walang dahilan na patuloy tayong ninanakawan, hindi natin makasuhan ng plunder dahil hindi pa umaabot sa 50 million yung ninanakaw ng mga mandarambong sa gobyerno. It doesn't make any sense at all. That's why I will amend the plunder law, bring it down to 1 million threshold. At pag nagawa natin yan, papanukala kong ibalik ang death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng magnanakaw, lahat ng mandarambong sa gobyerno. At bukod dyan, death penalty din sa lahat ng taong gobyerno at mga banyaga, yung foreigners, yung alien, na masasangkot sa illegal na droga. Yan ang aking mga pangunahing agenda. At pangatlo, aking babantayan ang ating budget. Because I believe yung maraming problema ng ating bansa, yung kahirapan, ang ugat at ang katapusan niyan, ang dulot katapusan niyan ay ang ating budget. The alpha and the omega of poverty of the many ills of our country is brought about by our annual budget. At eto na nga, naipakita namin ni Pangulong Duterte last Saturday kasama si Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao yung kung paano nila winawalang hiya yung budget process. Nagpasa sila ng Bicameral Conference Committee report ng puno ng blanco. 2 bilyong piso blanco. At ito ay pinasok nila bilang tinatawag na enrolled bill. Yung enrolled bill, yan yung tinatawag na GAB o yung General Appropriations Bill na kapag pinirmahan ng sino mang Pangulo ay nagiging GAA o General Appropriations Act. Napatunayan namin, naipakita namin at nailathala na yan na puno ng blanco yung naging pundasyon at basihan ng tao ng budget, yung 2025 budget. Kaya yan ang ating lalabanan, yung war on corruption, at ako'y naniniwala kung if we can only plug the leaks brought about by corruption, higit na maraming programa ang magagawa ng gobyerno dahil magkakaroon ng additional source of fund nang hindi nagtataas ng buwis, nang hindi nangungutang, kung hindi pinuputol yung source of corruption. At panghuli, aking ipapanukala din yung standardization of wages. Meaning, tanggalin na natin yung discrimination sa pagitan ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa probinsya kung iahambing sa sinasahod ng mga manggagawa sa Mega Manila. Dapat wala nang pagkakaiba, hindi totoo na mas mura ang buhay sa probinsya at hindi rin totoo na mas mura ang manirahan sa probinsya. Kaya ipaparehas natin yung sahod ng mga nagtatrabaho sa probinsya sa sahod na nagtatrabaho sa Mega Manila. Hindi natin babawasan yung sinasahod ng nasa Mega Manila. Ang bagkus, ipaparehas natin yung rate ng mga nagtatrabaho sa probinsya. Sapagkat, para higit po ninyong maunawaan, ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin na may isang pirasong gravy, diyan sa Jollibee, sa Mega Manila, ay kaparehas lamang
ng presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin na may isang pirasong gravy dito sa Bukidnon at dito sa inyong rehiyon. So hindi totoo na mas mura ang buhay sa probinsya, baka nga mas mahal pa ang presyo ng kada litro ng gasolina rito at maraming bahagi sa ating bansa, kaya sa Iloilo, mas mahal ang presyo ng kanilang kuryente kung ihahambing mo sa presyo ng kuryente sa Mega Manila. So yan ang aking mga pangunahing ipapanukala bilang senador ninyo. Salamat po, Senator. Tatawagin lang kitang Senator Vic, no? Total, kitang-kita ko naman kanina sa prayer rally natin ang parang 100% atang support ng mga tao nyo doon. Maraming salamat. Oo. So, talagang itong mga media men dito sa Bukidnon ay they are excited to throw questions this afternoon. Pero bago sila magbigay ng mga tanong nila, siguro ipakilala po natin sila bago sila magtanong. We have here Mark Micabalo of RMN DXMB, Malay-Balay. Hello, Mark. Okay? Magandang hapon. So, Roger Jimenez Sr. of Wonder Radio. Hi, Roger. Arnel Silagan Jr. of Radio Abante. Darwin Paraguso of Radio Abante. Magandang hapon. John Sapanghari, University of Mindanao Broadcasting Network, DXMV, Valencia. Where are you? GR Kabiling, DX City Radio Abante. Boy Dims, we call him Boy Dims. Boy Dimit, DXDB, Radio Bandilio, Malay-Balay City. The last but not the least, the finest broadcaster in Bukidnon, Mr. Herbie Lumanog of Super Bagting 101.3. Sir, meron pa po si Prince Obra of XFM. So we have here Mr. X, XFM. XFM. Yes, that's the last. Mr. Prince Obra. Renz Obra. Oh, so we have 9 media outlets here who are ready to throw their questions. And bloggers acknowledge. And we'd like to acknowledge our bloggers who are with us this afternoon. The Pambansang Loyal PL. and Sir Coop. Where are you, Sir Coop? And we have also your panyera here, Attorney Ruby Milicio Villijo. So, simulan na tayo, Attorney. Okay. So, who will throw the first question? Mark Picabalo. Mark Micabalo. Go ahead. Yes po, Attorney. Once again, Mark Micabalo po, actually ng RMN at saka IFM Bukidnon. Attorney, yung pong main purpose po ninyo ng pagpunta rito is pagdalo ng, isa po sa mga purpose yung pagdalo ng pre-rally na in-organize dito sa Kontra korupsyon. Tama, Yes po. Mark. Yes po. Gano po kalaki itong effort na to para po maibisan man lang yung mga mga sakit na nararamdaman ngayon ni VP Sara when it comes po sa mga anomalies na binabato laban sa kanya and sa iba pong mga patutsada laban sa kanya po. Ako, ang layunin ng Interfaith Prayer and Peace Rally ay labanan yung tema ng kontra-korupsyon. At yung kay suporta naman kay Vice President Inday Sara Duterte is but an incidence of that Interfaith Prayer Rally. Sapagkat nakikita natin na yung patuloy yung political persecution laban sa pamilyang Duterte. At alam naman natin naghahanap ito dahil nais silang pagtakpan yung incompetence ng Marcos administration. They're about to reach half of their term, 3 years. Wala silang may pakitang proyekto. Panay ayuda, panay AIX, panay AKAP. Pero panay lahat yan ay korupsyon. Wala silang may pakitang anything substantial sa mamamayang Pilipino. At patuloy nilang binubudol ang mamamayang Pilipino gamit ang ating taunang budget. Kaya dapat nating labanan at kaya naman tayo ay patuloy nakikipag-ugnayan because yung hakbang ng maisog, personally, I'm not just going around the country to ignite the passion in the hearts of the Filipino people. It is my duty to educate them at iangat yung level o ng diskurso sapagkat pinakamatibay kung informed ang ating citizenry. Kaya sinisikap ko in my own little way na mapasimple yung mga usaping panlipunan para pati ordinaryong tao ay makilahok. At sa tingin ko naman ay nagbubunga na sapagkat ultimo
ordinaryong tao ay nagsasalita at nag-uusap na ngayon tungkol sa unconstitutional, immoral, invalid, and unlawful 2025 budget. Okay. Just in case you have follow-up, just go direct to your follow-up question. Yes po, yung mga impeachment cases po na fina-file ngayon against VP Sara, ano po ang posibleng magiging resulta nito o wala po ba talagang paroroonan? Kagaya ng sinabi ko kanina, huwag tayong pumayag na nakawin ng iilang elitistang politiko, ng iilang elitistang kongresista yung mandato na ibinigay ng 32 milyong Pilipino kay Vice President Inday Sara Duterte. Ninanakaw na nila yung pera nating mga Pilipino, pati ba naman yung posisyon ng Vice President, nanakawin niyo pa rin? Lumaban tayo. Thank you for that question, Mr. Micabalo, and thank you for that answer, Attorney Vic. So we proceed to the next media outlet of UMB in Digsambi, Valencia. Pero paalala lang po sa tanong ninyo, kung maaari, huwag lumampas ng 2 minutes yung tanong natin para we could accommodate other media outlet. Mr. John, sa panghari, please proceed. Sure, talagang hapon po. Magandang hapon. Alam po clarification, bakit maisog team? Ano ba ang ibig sabihin nito? Team maisog, parang gano'n. Ang gusto ko lang malaman. Ang Maisog ay isang social movement na itinatag under the inspiration and leadership of President Rodrigo Roa Duterte. And yung coming out ng hakbang na Maisog ay naganap noong January 28, 2024, last year, doon sa Davao. At ang pangunahing usapin lamang noon ay yung ating mariing pagtutol doon sa ginagawa nilang huwad na People's Initiative patungo doon sa Peking Charter Change at gamit yung AKAP at AYIX. Ginagawa nila, kunwari, tatanggap ka ng AKAP or AYIX, pipirma ka ng attendance sheet na natanggap mo, tapos i-attach nila yan doon sa petisyon na tinatawag na People's Initiative. Kaya natin yan tinutulan kasama sa pamumuno ni Pangulong Duterte. At yun naman yung naging matagumpay tayo dahil pansamantala nilang itinatago yung usapin ng charter change. Pero alam mo naman na masasamang loob, umahanap lang ng champion eh. Kaya doon nabuo yung hakbang na Maisog, yung Step of the Brave. At naglabasan ang mga kasama nating Maisog noong January 28 of 2024. At nagpatuloy, dumami yung nagiging issue at the core advocacy of hakbang ng Maisog hanggang ngayon ay nananatili at ganun pa rin, calling for transparency, accountability, peace, because ayaw natin na mapasama tayo dyan sa proxy war between the United States and our neighbor na equally superpower na China, and security. Security because kinakailangan nating tugunan din yung external security ng ating bansa. Hindi natin inaabsuelto ang China sa kanilang maraming pagkukulang sa usapin ng South China Sea. At bantayan din natin yung ating internal security. Nagbalik na naman yung mga drug lords at laganap na naman ng droga. At yan ay dapat nating ipanawagang patuloy sa kasalukuyang administrasyon na patuloy din pinababayaan itong mga usapin ng transparency, accountability, peace, and security. Kaya itinatag ang hakbang na Maisog. Okay, let's proceed to the next media outlet of Super Bagting, and this will be followed by Mr. Boy Dimit. Mr. Lumanog, go ahead with your question. Senator, who broke your heart? PBBM or the First Lady? Ang sumira ng aking puso ay yung pagtalikod doon sa magagandang pananalita at layunin na aming ibinigay ng 2022 campaign. Lagi kong sinasabi, pati nung ako'y nag-file ang aking kandidatura, ang aking katapatan ay sa Republika ng Pilipinas. At ang nais kong kapartido at alyado ay kayo, mamamayang Pilipino. At ganun din ang aking panantayan nung ako'y nasa Malacanang. Nung tumalikod na sa magagandang layunin at iba na direksyon, kitang-kita naman natin yun, higit talamak ang korupsyon, hindi ako papayag na. Sinabi ko noon, at yan ay nandun din sa aking libro, yung Kingmaker, the hard copy, sinabi ko yan, nakasulat yan dyan, sinabi ko ng maraming beses. Yung mga intrigahan sa Malacanang, yung mga nagmumura sa likod ko, dahil hindi naman lang ako kaya murahin sa harapan ko eh, yung mga nagmumura sa likod ko, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang nagmumura na sa akin ay isang bayan ng Pilipino. Naniniwala, noong 2021-22 campaign, hindi ko kaya yun. So, no follow-up question. So let's proceed to DXDB. From DXDB, Bandilio, Mr. Boy Dimit, go ahead. Magandang hapon, sir. Tungkol po ito sa corruption. Talking about corruption, alam po natin, merong kasaysayan ang mga Marcos dito sa Pilipinas. Merong corruption. Alam po natin yon.
bago nangyari ang pag-file ng kandidatura, mismo ang former President Duterte, sinabi niya nga hindi dapat butuhan si President, yung President natin, si Marcos, kasi bangag at saka mayroong isang leader na tinatawag niyang weak leader. So bakit nagka-unite po ang Marcos at saka Duterte? Ano po sa palagay ninyo? Bakit mayroong unity team? Sapagkat magaganda nga yung napapag-usapan nun, yung direksyon at yung bisyon na napapag-usapan namin nung taong aking higit na tinulungan noong 2021-22 campaign. Kaya nabuo yung unity team. Subalit, ikaw na rin ang nagsabi, meron silang kasaysayan ng pagnanakaw o pandarambong, hindi naman natin nalalaman kung ang DNA, kung nasa DNA pa talaga o nasa dugong nananalaytay sa kanila yung pandarambong o yung hilig na makialam sa pondo ng bansa. Malalaman mo lamang yan pagka nabigyan na muli ng pagkakataon maglingkod. At ito na nga ang nagaganap. Hindi nila pwede itanggi na walang korupsyon sapagkat kitang-kita dito sa 2025 budget. Talagang iniwang panay blanco yung Bicameral Conference Committee report. Ito yung nagiging pundasyon at basihan ng taunang budget. Blanco, nakita namin, ipinakita na namin, at naghahanda ang mga abogado upang i-challenge sa Supreme Court yung constitutionality niya. Maganda yung naging layunin, unity at continuity. Subalit sila rin ang sumira dyan sa unity niyan. Sapagkat ang layunin pala nila hindi unity, kundi in perpetuity, maglingkod ang kanilang angkan. Hindi maglingkod, manatili ang kanilang angkan, ang kanilang pamilya sa pwesto. Higitan pa yung 20 years na dictatorship ng kanyang ama. Huwag nating hayaan atin itong tutulan. Maganda ang sinabi mo kanina, sir, na tungkol dito sa proposal kung sakali magiging senator po kayo, labanan ng korupsyon, kung mayroong public servant o public officials na na-involve sa korupsyon. How about sa vote stealing at saka vote buying? Wala po kayong plano na magiging death penalty yung nagbibigay at saka Hindi solusyon ang legislation sa lahat ng problema ng bansang Pilipinas. I am just centering on what I believe is the core reason why so many are still living below poverty line. I am concentrating on what I believe is the core source of the many ills and problems of our society, corruption. Kaya yan ang ating sinisentro. Yung mga iba, pagka linagay mo lahat ng kaparusahan ng death penalty, mapapababa natin ang populasyon ng Pilipinas. So, unahin lang muna natin yung core problem na sa tingin ko ay dapat nating tuldukan na. Yan ang kultura ng korupsyon. Mukhang may laman din yung sinabi kanina, may tanong ni Mr. Dimit kasi vote buying and vote selling is also a form of corruption and it's a crime. It's a crime. So wala pa tayong narinig dito, baka dito future Senator Vic Rodriguez, he could think of crafting a law para din na I'm going directly, Gordon, doon sa source of funding nila. Pag plinag mo, pag chinok mo yung source kung saan sila kumukuha ng pang vote buying, di wala na rin magbebenta ng boto. Wala nang pambayad Saan ba kumukuha ng pambayad yan? Kaya nga sinasabi ko, the alpha and the omega of the many problems of our country ay ang ating taunang budget. Let's choke the source. Let's cut the source. At yan ay yung ating taunang budget. Yan ay corruption. Pag natigil yan, at may kaparusahang bitay, kahit sa tingin ko, naniniwala ako, kahit yung political dynasty, although hindi pa naman natin na-define at wala pa tayo na pagkakasunduan, ano ba talaga ang definition or what constitutes political dynasty, subalit it would discourage yung mga politiko na ipamana sa asawa, sa anak, sa apo, sa pamangkin yung pwesto, kung ang layunin lang ay pagkakitaan ang public service. Thank you, Attorney. Let's proceed to the next media outlet from Juan del Radio. Yun ang parang yan, sa Haplas. Yung sinasabing ibabalik mo yung death penalty, maisasatupad pa kaya yun? Kasi ang daming tutol. Sila ang apektado niyan. Talagang maraming tututol. Bago tayo dumating sa death penalty, bababa muna natin yung threshold ng plunder. At mapapalaban tayo dyan. Tiyak yan. Mapapalaban tayo dyan. Subalit, ako ay magre-report
periodically sa mga Pilipino, sa inyo, sa sambayan ng Pilipino. Ano nangyayari doon sa panukalang batas? Bakit bumabagal? Bakit hindi umuusad? Sino humaharang? Para ating hubaran at pangalanan kung sino yung mga interest groups or interested individuals na ayaw mapababa yung plunder law. Sabi ko nga kanina sa aking naging pahayag doon sa Interfaith Peace and Prayer Rally, dalawang uri lang ng tao, ng mambabatas ang kukontra dyan. Unang-una sa pagbaba ng threshold ng plunder. Unang-una, yung may planong magnakaw. Yung may planong mangdambong ng pera sa ating mga Pilipino. Pangalawa, yung kasalukuyan ng nagnanakaw. Dahil matutigilan yung kanilang pagnanakaw. At ayan, ilalahad natin sa inyo, malaman ninyo sinong pumipigil, bakit bumabagal, bakit ayaw umusan. Yes, Prince Obra. Prince Obra from... Magandang hapon po, Prince Obra. Alam po natin yung BBM dati sa mga Duterte. Simple tanong ko lang po, kung papalari po kayo ng panalo, yung po kaya parehas na Duterte na parang bamboo ang iyong paniniging Reagan sa Pilipino po. Anong ibig sabihin ng bamboo? Kung saan yung hangin, nandun. Kung saan ang hangin, nandoon. Eh kung gusto kong punasan ng hangin, hindi ako umalis sa Malacanang. Kung gusto ko ng pwesto, hindi ko iniwanan yung executive secretary. Kung gusto ko ng kapangyarihan at gusto ko magpayaman, tinanggap ko yung aking isa pang appointment bilang Presidential Chief of Staff. Nandito ako ngayon sa mga inaapi. Walang pera si Pangulong Duterte dahil hindi ito nagnakaw. So kung yun ang ibig mong sabihin, sa tingin ko nagkakamali ang iyong assessment dahil ang hangin ay nasa Malacanang. Kung gusto ko ng pera, sumama ako sa kanila. Hindi ko kailangan ang pera. Ang kailangan ko, respeto sa mamamayang Pilipino. Dapat respetuhin nila. Huwag nilang budulin patuloy. So that's a very good answer. I think it satisfies our the one throwing the question, Mr. Prince Obra. So we would like to hear now from Radyo Abante, the host station, no less than our program director, Mr. G.R. Cabiling. Okay po, magandang hapon, Senator. Meron na po akong katanungan. Ano po ang inyong pananaw sa pagpilit ng taunang budget nitong AKAP? Ano po ba sa inyong nakikita sa unahan ang pagpamimigay, pamumudmod ng AKAP? Corruption. Binibili nila ang dangal, ang dignidad, ang pagkatao, ang respeto, at ang boto, at ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Yan lang yan. Ang AKAP, maghanap ka, kahit isang recipient ng AKAP or AIX na magbibigay patotoo na bumuti ang kanyang buhay o bumuti ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa pagtanggap ng AKAP at AIX. Wala. Bakit? Walang katuturan yung AIX na yan. Hindi bubuti ang buhay ng Pilipino sa 3,000. Kahit gawin mo pang 7,000 yan, hindi bubuti ang buhay ng Pilipino na nagdarahop sa halagang 7,000. Kaya ang AKAP at AIX na yan is a legalized way of vote buying na dapat nating labanan. Dahil yung 3,000, 4, 5, 7, kahit 10,000 pa yan, isang araw lang yan. Walang buting idudulot yan. Ang kinakailangan talaga natin, labanan yung korupsyon at ibalik yung higit na maraming perang nauuwi sa korupsyon sa kaban ng gobyerno para mas maraming maibigay sa social services, sa health, sa agriculture, sa tourism, at higit sa lahat sa education, hindi sa bulsa ng mga tiwaling mambabatas. Thank you, Mr. Jer Cabiling. I guess Attorney Ruby Belicio is also a media practitioner who might like to through one question, but before you ask this question, I'd like to give this text message addressed to our guest this afternoon. Kayo po ba, Attorney, naniniwala na gumagamit si BBM ng droga? Kaya ko isinusulong na tanggapin na niya yung hamon na sumailalim sa isang open, transparent, fair, and credible hair follicle drug test para matapos na yung walang kamatayang istorya na kinasasangkutan niya, gumagamit siya, umaabuso siya ng paggamit ng illegal na droga. After all, he is the president and he must practice yung tinatawag nating leadership by example and part of the core advocacy of Akbang ng Maisog, calling for transparency. He should be very transparent and accountability. Then he should be made to account kung ano man ang magiging resulta ng kanyang, kung sakasakaling, finally, tanggapin niya yung nakabimbing na hamon na yan. Now,
ako naniniwala, hindi lang sa kanya, across the board, ang mga gumagamit o naabuso ng paggamit ng droga, hindi sila dapat tratuhing kriminal kundi biktima rin. Kung may mapapatunayan, tulungan natin at sumailalim sa isang tulugang rehabilitation. Bigyan ng pagkakataon. Dahil biktima rin naman yung mga yan eh. And we are not here to immediately pass a judgment or condemn them. In fact, dapat natin silang hikayatin na sumailalim sa isang rehabilitation. But before we can even be of help to anyone, dapat yung taong yan ay handa ring tulungan ang sarili niya at tumanggap ng katotohanan at sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Pero doon sa pronouncement ni PNP Chief Marbet na hindi raw natin husgahan ang isang gumagamit kasi that's for the sake lang daw na para endurance sa kanilang pagtatrabaho. Isang malaking kalokohan yun. Ikaw ang pinuno ng pambansang pulisiya, dapat ikaw ang unang nanguhuli. Hindi mo dapat i-encourage at hikayatin pa yung sinasabing bus driver kasi kinakailangan kumita at mag-extend ng oras ng pagmamaneho. Madali lang naman yan eh. Di kunin mo yung mga nagmamaneho at gumagamit ng droga. Gawin mong personal driver mo. At pag nasubukan mo na by experience na okay sila magmaneho, then that's the time you go around and preach what you have experienced firsthand. Pero kung ilalagay mo sa peligro yung buhay ng mga mananakay, yung mga sumasakay ng pampasaherong bus, at sasabihin mong okay lang ang nagdodrogang bus driver, kalokohang malaki yun. Tama. I think Attorney Ruby here wants to ask one question. She is also a broadcaster from Win Radio. Not only a lawyer but also a broadcaster. My only question is, do you think Quadcom helps our government? No, not in any way. Ang problema dyan sa mga investigation in aid of legislation ay walang malinaw na pakay na batas na nais nilang i-legislate. Ang investigation in aid of political persecution ang nangyayari. At alam ninyo, ang sinasabing palagi mag-iimbita ng resource person. Bandang uli, yung resource person siya na yung suspect o kaya pinagdududahan o kaya bandang uli siya na yung talagang papunta ang investigasyon at tila siya yung kriminal. Kung gusto nilang panagutin yung mga nagkasala sa tingin nila sa ilalim ng ating batas kriminal, huwag ninyong pakialaman ang trabaho ng pulis o ng NBI. Ang criminal investigation, leave it to the National Bureau of Investigation who are trained in doing and conducting criminal investigation. Or leave it to the expertise of our national police. Meron tayong investigation division hanggang sa precinct level. Buhay yan, gumagana yan hanggang sa stasyon ng police, sa city, municipality. Ang barangay tanod nga, marunong mag-imbestiga ng kriminal eh. Because they're trained to do criminal investigation. Huwag nang pakialaman ng mambabatas yan. Pagdating naman, kung sino yung dapat makasuhan, huwag na rin ninyong pakialaman yung trabaho ng mga piskal. Do not act as if you are part of the Department of Justice National Prosecution Service because you're not. And you do not have the expertise, you're not even lawyers trained to determine kung meron bang probable cause to indict someone enough to convict him or her, huwag nyo nang pakialaman yan. At pangatlo, higit sa lahat, hindi sila korte. Wala silang karapatan magpasa ng husga kung sino ang guilty or not guilty. Ang trabaho ng mambabatas ay bumalangkas ng batas. Ang trabaho ng mambabatas ay magpasa ng batas. Hindi nila trabaho yung trabaho ng pag-imbestiga at piliin kung sino yung dapat makasuhan at higit sa lahat, hatulan kung sino ang sa tingin nilang guilty at hindi guilty. Thank you, Attorney, for that answer. Before one media outlet will ask questions, I'd like to acknowledge also the presence of a practicing lawyer here who is also the IPMR of the province, Attorney Lieses. Hello, good afternoon. So, I think one would... yes, and before you proceed, I'd like to inform you that Mr. Sammy Bugas here might like to ask one question after you. After, pagkatapos nito. Pagkatapos. Sir, I am Charlie Lacbo. Hi, Charlie. Written councilor sa kanila Bukidnon, run for Vice Mayor. Sir,
yung support namin sa inyo is 100% na. Uy, maraming salamat. Maraming salamat. Sir, kilala kita Sir Gordon, pero kasi 9 years na, magma 9 years na councilor. Ang tanong ko lang po sir, 100% na kami sumusuporta sa Maraming inyo. salamat. Pero mayroon ba kayong commitment na support sa amin? Oh, wow. Sa supporter? I think my commitment, napatunayan ko na dahil yung aking pagtanggap ng hamon ng pamunuan ng tunay at maisip ng posisyon. At ito, umiikot tayo sa bansa. Nandito tayo ngayon sa Bukidnon. Kasama ninyo, dinalabanan ng korupsyon. I think it's more than a concrete manifestation that I am one with you in your vision, in your aspiration to have a better Philippines. I am one with you. Thank you, sir. Thank you, Councilor Lagdo. Before Mr. Sapanghari, I think we are almost to end our press con this afternoon. Shall we hear our running councilor in the municipality of Maramag, Mr. San Lugas? Yes, Senator. I'm a blogger, a businessman, and at present, ang partner retailer ng Walang Gutom program ng DSWD National under Executive Order number 44, giving 3,000 pesos sa walang-wala ng mga beneficiary whole Philippines 2024 hanggang 2027. So 3,000 nabibigay na kami starting August, every month. Ang tanong ko, Senator, kasi nagsabi ka ng AX, parang pork barrel, ACAP, pork barrel, mayroong tupad work. Kasama ba ito kasi executive order ng mga Ang pagkakaiba kasi ng mga ibang existing program, yung for social amelioration o yung para maibsan yung poverty, yung hirap na dinadaanan ng ating higit na nakararaming kababayan. Yung AX kasi at yung ACAP, walang katapusan at walang sukatan, wala nang basihan. Pati yung kanilang listahan, ayaw ipakikita ng mga mambabatas sa LGU. Alam mo, Konsyal, kung merong nakakaalam kung sino talaga nangangailangan ng tulong sa kanyang barangay, sa kanyang munisipyo, sa kanyang syudad, o sa kanyang probinsya, walang iba kundi ang LGU, hindi ang mambabatas. Half of their time, nandoon sila sa Maynila. Hindi dahil nagsesesyon sa Kongreso o sa Senado. Nandoon lang sila. Malayo sa kanilang distrito. Hayaan natin yung Social Services Department, CPO, ng syudad, ng probinsya, to determine sino ba talaga nangangailangan. Binanggit mismo ni Baguio City Mayor Benji Magalong. Pag tinatanong nila yung mga kongresistang nagbibigay ng AIX at ACAP, ayaw ipakita yung listahan. Hindi dahil gusto nilang kopyahin yung listahan. Gusto lang nila masiguro na walang duplication o 3 beses kang tumatanggap ng the same tulong mula sa gobyerno. Bakit ikaw na lang ba ang mahirap sa lugar mo na 3 beses kang isasahod? Diba? Ang punto lamang, hayaan natin yung LGU. Yung mga mambabatas, wala rin kayong business mamigay ng ayuda. Bigay mo sa DSWD. Bigay mo sa Municipal Social Services Department. Bigay mo sa City or Provincial Social Services Department because that is their expertise. Uulitin ko, walang puwang ang mambabatas magbigay ng ayuda. Ang core function ng mambabatas, magpasa ng batas. Take away that non-core function or non-core duty ng mambabatas. Kaya lang bakit kinakailangan antayin dumating si congressman o si senador bago mag-payout? Bakit kinakailangan kalalaki ng tarpaulin ni senador at ni congressman during the payout? Kasi nga vote buying. At walang proven societal benefit yung ACAP at AIX na yan. But I am not against helping yung mga kababayan natin. Kaya nga nandyan yung 4 Ps eh. Pero yung 4 Ps, ang pagkakaiba niya doon sa AIX at ACAP, yung 4 Ps conditional that is dependent on condition that you will have to continue having your children in school, to be in school, hanggang makapagtapos. At kinakailangan, dinadala mo sila sa health center o kaya sa government hospital at tingnan yung kanilang kalusugan at nutrisyon at pabakunahan ng mga kinakailangan nilang bakuna. Itong ACAP at AIX, wala yan. It's a political tool targeting a very specific segment of our society at yan yung masa. Bakit? Hindi para umahon sa hirap yung masa. Gusto nilang lubugin sa utang na loob yung masa para habang buhay silang patuloy na iboto at manatili sa pwesto. That's the long and short of it. Thank you for that answer, Attorney Vic Rodriguez.